Hello guys, eto at magandang tanghali sa inyo, no? So, alam ko na lahat tayo ay naghihintay sa parating na paghihiwalay ng taon, no? New Year. So, guys, actually umidlip ako kanina, kasi nga medyo napagod din. Then meron na namang nag-send sa akin ng request. So yung request niya, tinatanong niya, Mr. The Legend Boy, sabi niya, pwede bang mag-request, magbigay ka ng short history ng buhay mo. Okay. So anyway guys, bibigyan ko kayo ng short history ng buhay ko. So guys, ako yung tubong taga Pasay. Okay. So bali ang father ko ay foreman carpenters, no? Yung kasalukuyang nabubuhay pa siya. Ang mother ko naman ay all around. Ibig sabihin ng all around, plain housewife, at the same time working mother, no? So ayan, so yung mga magulang ko, yung mother father ko ay hindi nag-work yung relationship nila, no? So meaning nagkahiwalay din sila. So sa murang edad ko, 5 years old ako na sila ay naghiwalay, nagdesisyon na maghiwalay. So binuhay kami ng mother ko guys, binuhay kami. So yung mothers ko, alam mo, talagang saludo ako sa kanya kasi nga hindi kawalan ang pagkawala ng father ko para sa kanya. So dalawa kaming anak, itinaguyod niya kami. Dati guys, kung alam nyo yung tinatawag na high alay, so nagpapataya yung mother ko sa hayalay pag mga around mga 5 to 6 PM yan. So nagbabahay-bahay. Minsan may mga napapatama siya na sa hayalay, may konting balato. So ayun yung na tatanggap niya, ay ayun na yung budget namin, no? Kung saan naabutin, kung ilang araw ba yan. So sa umaga naman guys, yung nanay ko ay sa Pasay kasi meron tinatawag na area kung saan may mga kangkungan, no? Kasi hindi pa naman talaga develop ang lugar. May mga kangkungan doon guys, kung saan pwede kang mamitas ng mga kangkong doon, itatali mo. Dinadala namin sa talipapa. So kasama ako ng nanay ko, isa ako sa witness, kasama niya ako. Actually tutulungan ko siya. Ako naman, sa murang edad, ang ginagawa ko ron sa kung saan kami nangunguha ng kangkong, may mga tubig-tubigan doon. So nanguhuli ako ng dalag, isda. Siguro alam niyo yung dalag, hito, no? Pag nakakuha ako ng dalag, guys, tuwan-tuwa na ako, ilalagay ko yan sa garapon. So ayun yung pinakalibangan ko, laruan ko, no? Kasi nga wala naman kami talagang sapat na yaman, no? At hindi naman kami masasabi na mabibigyan kami ng mag-arang laruan, no? So sapat na yun sa akin, yung makahuli ako ng isda, mailagay ko sa garapon, so okay na ako ron. Then guys, after namin mamitas ng kangkong, daladalahin namin yan, pupunta namin yan sa talipapa, ibebenta namin yan. Ngayon guys, tutulungan ko yung nanay ko sa pagbubuhat. Mabili lang ako ng nanay ko guys ng, siguro kung makikita nyo yung popcorn, I think noon parang 25 centimos, no? So tuwan-tuwa na ako niyan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, yung kaligayahan ko sobrang babaw. Hindi na ako naghahangad ng anumang luho, na tinitignan ko kung ano yung antas ng pamumuhay namin. Then after noon, hanggang lumaki kami, yung nagbibinatilyo na ako guys, nakapag-isip yung nanay ko, magtinda kami sa bangketa ng mga ricados, yung sinabi ko kanina sa short vlog ko. Yung ricados,
Ayan yung tinatawag na mga kamatis, sibuyas, bawang, bechen, kung ano pa man, no, yung mga sangkap. Ayun yung tinatawag na ricados, no. Ngayon, dun sa bangketa actually, naggawa-gawa lang kami ng parang ano yun, instante, no, yung maaring buhatin mo, no, maari mong ilipat, movable yan kung tawagin. Ngayon guys, hindi pa naman talaga sapat yung kinikita ng nanay ko doon sa tinitinda niya mga ricados, kasi nga katulad na nabanggit ko sa vlog kanina, ito ay yung puhunan ay nanggagaling sa Bombay. Ito ay inutang lang namin guys, inutang lang namin, kasi iniikot-ikot lang ng nanay ko eh. Kasi yung nanay ko fighter siya, at labis naman ako natutuwa guys, kasi talagang ano mang hirap ng buhay, gumagawa siya ng paraan para sa ikabubuti namin. Ngayon, kami naman bilang anak, nakikita namin yung kung paano gumapang kami sa kahirapan. Andyan na natuto kaming magtinda ng sigarilyo, ayun nga, sa Villamor Air Base, nag-shine ng mga sapatos ng mga sundalo, no? Yung mga tinatawag na ginagamit nila. At nagtinda rin kami guys ng plastic sa Baclaran. So lahat pinasok namin. Okay? Talagang hindi na ako nahihiya noon. Hindi na ako nahihiya. Kasi kung ako ay mahihiya, wala kaming kakainin. So yung kinikita namin, konting kinikita, inaambag namin sa magulang namin para makabayad kami sa daily collection ng Bombay. Kasi nangutang kami sa Bombay, meron kaming tinatawag na obligasyon sa pang-araw-araw na dapat namin punuan o dapat namin bayaran. So ayun yun. So guys, yung magulang ko talagang sobra-sobra hirap para sa amin, hanggang sa dumating yung punto na wala akong alam sa pagsisiman. Wala talaga. Hindi ko alam ano ba ang siman. May kaibigan lang yung mother ko na yung anak noon ay ganap na successful na seaman. So hindi ko naman alam yung mga ranks, ano bang ranks ng seaman. Basta ang sabi ng nanay ko, nak, kunin mo to, eto lang yung course na pwede kong ibigay sa'yo. Eto yung tinatawag na hindi na tayo kukuha pa ng 4 years course. Kumbaga eto ay kinuha namin ay 2 years course, yung radio officer, GRCO kung tawagin nga. Ngayon, ayoko naman matenga, ayoko naman hindi makapag-aral. So ang ginawa ko, sumunod ako sa magulang ko, kasi nakikita ko nga yung nanay ko pag sinusumpong ng rayuma talaga hindi nakakapagtinda. Ako ang nagtitinda, no? Ako ang nagtitinda. Pag siya naman nagtitinda, kung hindi man ako mag-shine sa Villamor Air Base, magsa-sidecar naman ako. Sa sidecar, makikilabas lang ako. Minsan kumikita ako guys, binibigay ko sa nanay ko, panghulog sa Bombay. So nakakaraos kami. Kasi nga, bagamat naiinggit ako doon sa mga buong pamilya, nandyan na yung tatay, nanay, buo sila, masaya silang sumasalubong ng Christmas, New Year. Pero ako guys, nasanay na ako na kaming tatlo lang. Andiyan yung nanay ko, 2 magkapatid. So nasanay na ako ron guys. Kaya nga sabi ko, etong binigay sa akin ng Panginoon, yung pagkuha ng course na to, hindi ko sasayangin. Actually guys, hindi ko alam yung tinatawag na Morse code. Yung tinatawag na, eto bibigyan ko kayo ng words na Dani. Salitang Dani, ita-translate ko yan sa Morse code, no, sa tunog. So, dadidit, dida, dadit, dadit, dadidada. So, meaning to say, ayun na yung Dani, no? Dani na yun. Actually, yung una, medyo afraid ako. Kaya ko kaya to. Pero, inisip ko, mahirap ang buhay. Ito lang ang kaya na magulang ko. Ito ay gagampanan ko, no? Hindi ko sasayangin yung pangarap niya para sa amin. So, ginawa ko yun. Maraming struggle sa buhay, guys. Nag-awa ng Diyos, nakabayad kami sa Bombay, sa tuition, nanggagaling din sa Bombay. Natapos ko yung 2 taon na kurso na yan. Then,
ah, nag-exam ako ng second class. Sa second class dito kami sa Lucena, kung saan todo-todo ang pananalangin ko, guys. Kasi nga, aaminin ko sa inyo, mahina ako. Bobo ako, guys. Malakas lang ang loob ko. So, sa panalangin lang, guys, siguro nadinig yung panalangin ko, guys. Ayun, awa ng Diyos, pumasa ako, guys. Natutuwa ako. Then, pinatagal ko muna siya ng 1 year. Nag-apprentice muna ako sa tinatawag na DCJ, no? Delta Zulu Juliet. Ayun kung saan nandun yung microwave communication, no? Doon kami nasanay, nahasa, paano makipag-communicate, paano mag-send ng outgoing messages at saka incoming messages, paano ka mag-receive. Kaya guys, yung time na yon, then after 1 year, nag-take na ako ng first class. Then ako ay natutuwa at pumasa rin ako hanggang sa nag-apply ako. Hindi muna ako nakasakay, guys. Matagal. Umabot din ako ng 1 taon ka-apply. Walang tumatanggap kasi nga hindi naman ako experience. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ang pagtsatsaga ay nasa tao lang yan. So dumating yung time na nakasakay ako, doon natuwa ako. Natuwa ako sa sarili ko at una sa lahat sa Panginoon. Kung hindi niya ipagkakaloob, wala ako. Guys, wala akong alam sa pagsisiman. Hindi pa umaandar yung barko, guys, sumusuka na ako. Pero ang iniisip ko yung kahirapan namin. Kahirapan namin, guys, na alam ko yung mother ko, guys, lubog sa utang. Talagang hindi ko alam paano namin mababayaran. Kaya kahit anong suka sa barko, guys, talagang nilabanan ko kasi ayoko yung nanay ko na talagang magsasuffer, no? Pati yung pamilya ko, guys, nagkapamilya na rin ako. Ayoko rin yung mga anak ko na magutom. Talagang lumaban ako. Kaya guys, sabi ko nga kanina, paulit-ulit ako, laban lang, kayang-kaya nyo to. At ayun, nagpapasalamat din ako kay Chief Engineer Bete. Siya rin nag-endorse sa akin sa Dalisay. Siya rin ang tumulong sa akin, wala namang iba. Kasi hindi naman ako makakaupo ng opisina kung hindi ako tinawagan ni Chief Engineer Bete. Kaya Chief, utang na loob ko talaga sa'yo to. Kasi nga, kung wala sa'yo, wala naman ako sa Dalisay. Kaya yung mga nakapalibot din sa akin, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Anyway, bago matapos to, guys, gusto ko munang magpasalamat sa buong team ng Dalisay. Shout out kayo lahat dyan. At hindi ko na kayo bibigyan pa ng papangalanganin. No? So marami kayo, shout out sa lahat, sa mga kaibigan ko dyan, sa nakikinig. Sana patuloy kayong sumuporta at huwag kayong magsawa na dito sa akin. Salamat guys, bye bye.